nagpapuno pa da sa Ginoo sa iyahang gugma sa paglaom. So, looking back on 2024 for this year, tuod daghan kaninyo ang nakasinati og mga kalisdanan. Amen. Moagri ba mo ana? Mga kapakyasan ug mga hagit sa kinabuhi, labi na sa mga pagsuway nga magkinabuhi sa ta sumala sa hulagway ni Kristo to live according to the image of Christ. Brethren, Paul's letter to the Philippians give us a clear call. Keep pressing on in our spiritual journey. Magpadayon sa atong espirituhanong paglakaw. Tuod we haven't yet reached the perfection, pero we must continually strive for it. It says in Philippians 3:12 to 14, and if you have the Bibles with you, please read it. Gingon diri dili ingon nga ako nakabato na niini o nahingpit na kundili nagpadayon ako aron ako makabaton. Kay naiya naman ako ni Kristo Jesus, mga igsuon, wala ako mag-isip nga nakabato na apan usa ka butang ang akong gibuhat. Ang pagkalimot sa mga butang nga nangagi ug ang pagpadayon paingon sa unahan. Nagpadayon ako paingon sa dag-anan alang sa ganti sa langitnong pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Amen. Kanina verses reminds us that the ultimate goal is not just to enter heaven but to become like Christ. Because the real prize is Christ Himself. Inya yung tupad. The real prize is Christ Himself. And every day we live is an opportunity to grow in His likeness and to press on in faith. Amen? And as we step into 2025, bisan unsa pa na ang imong mga kalisdanan, let us keep our faith pressing forward, knowing that the ultimate prize is to meet Christ face to face and to be made perfect in Him in heaven someday. Amen? So let us run with endurance, courage, fixing our eyes on the eternal prize ug saligan nato ang Dios. Amen? Because we know what lies ahead. As the song says, the price of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. What a great promise that we have. So I invite everyone to please rise from your seat and let us give our hearts and voices in praise to the Lord and King, the author
so we can pray for you. So we have here Nanay Sita. So kisa pa may nag-birthday sa karon nga month of December. Sinay, Uncle Nono. Uncle Nono, alik. So we can pray for you and I invite the congregation to please rise and lay your hands. Continue. Ani mo sa center? Sa teta na sita. Na praise the Lord ana nga another year nga gihatag gidungag sa Ginoo. Amen. Sige, let's extend our hands to them. Father, we thank you. We bless you. Salamat Ginoo God sa bagong tuig nga imong gihatag ni ang kununog ni Nanay Sita o God. Nagampo mi o God nga ikaw magpadayon og hatag panalangin kanila Lord. Espirituhanon Ginoo God, labaw tanan Lord. Lord amahan og labaw og tagay po Lord sa maing lawas Ginoo. Silang pamati o God nga dinhi mahimong babag sa ilang pagpangalagad diha kanimo o Lord. Usaman salamat silang kinabuhi nga imong gigamit alang sa imong kahimayan o God. Salamat Lord nga until now Lord they continue o God nagpadayon siya lakaw Lord pinagis pagtuog pagsalig diha sa bugtong nga lang si Kristo. Usamahan nagampo ko Lord ni Nanay Sita og ni Nuno Lord nga ikaw magpadayon gyud og Lord gamit kanila Lord even sa katapusan ng ginhawa amahan. Og naglaom mi Lord nga mohatag pa pud ka another year o God nga karong year sa sama sa imong kaniadto nga Lord sa tuigan Lord nga matindudanon gyud ka nga Dios o God. Gamita sila Lord for the expansion of your kingdom. Salamat Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Happy. Praise the Lord. Inay mong tupad, Happy New Year. Pasko pa man gyapon lagi mo. So, praise the Lord alang because bagong tuig naman karong Tuesday ay Wednesday. So, actually nibalik ko sa nagpadayon ko sa akong series sa Ephesians. And it's timely nga mao ni siya ang sunod nato nga pagtulunan gikan sa size sa bersikulo 10 hangtod sa 20. Og nasayod ko nga importante sa kini nato, especially nga nakigbatok ta sa atong kaaway, which is dili naman itong makita, mga espirituhanong mga kagamhanan. So, mo na karong Domingo ha, kay New Year man, maybe kadaghanan nato natay mga listahan sa atong mga New Year resolution. Di ba? So, or sa unbeliever nga New Year resolution, unsa man, dapat magpaputi na ko sa kong naong. Mogamit ko og prestige sa man daghan. Or magpadaot ko. Pero as believer, atong New Year resolution na gyud kalibutan sa atong spiritual growth. Amen? Nga motubo ta sa atong espirituhanon. Naa ba mo ana? Nagunhon na ba mo ana? I hope nga inyo ning kwan. So, I'm pretty sure nga some of you is maog gitinguha gyud nga motubo mo espirituhanon. So mao ni nga usa ka butang lang kalainan gyud sa ato ang kuan gyud pagka-Kristohanon. Mag-focus ta tong spiritual life than the physical life. Amen. Kay mo follow ra man gud ang physical kung naa gyud ang spiritual life. So unsa man imong New Year resolution as a believer or sa imong spiritual life. So maybe kadaghanan nato kay napakyas ta this year nga wa tay basa-basa sa Bible. Maybe mo commit at tagbasa sa Bible. Amen? Oo, may mga email ni. Amen, di ba? Mubasa na ta everyday. Kung dili lang kayo mubasa ta kada adlaw, kung dili atong itugyan nga makabasa gyud ta whole year sa Bible. Because the Word of God is important to us. Di lang important, it's the greatest important. This is the food of the Spirit. Mo lang atong practice or lifestyle as believer, nga di lang kay manamo kog basa sa Bible tibok. No, dapat every year ato nang i-commit kay even atas langit magkat-on gyapon ta kinsang Ginoo. Di na to makomprehend ang Ginoo. So mo na siya nga dapat is mao gyud na atong goal as a believer to read the Word of God day by day. But not only to read but to commit you to finish the whole Bible in just 1 year. Amen. I hope apil na sa inyo ang list
napaksa, kung napakyas ta. Second, I think is, maybe is, bitono sa kung pagkakristohanon, apilo na nako, kanang muatin ako prayer meeting, or Bible study, kanunay. Amen? Or, mapil ako sa Sunday worship, kanunay. Nga atog yung pangayoon nga non-negotiable ning Sunday. Kung mahimo is, di ko ni usbon nga schedule, ang laing schedule lang usbon kung mahimo lang, kung mahangyo lang. So, mo ni siya usa kabutang siguro nga ato sang isuwat sad nga this year. Because Sunday is important. Because this is the preliminary of heaven. How can you worship God if people, if kamo sad mismo nga di mo magkuyog nga mosimba sa uban sa Ginoo, uban sa imong kaigsuonan nga na dinhi. So unsa pa man, maybe natay mga New Year resolution nga maka-share na ka sa gospel sa uban, or maka-open kag Bible study sa imong office, sa imong eskwelahan. I hope nagtinguha mo ana na apil ninyo. O makahimo kang disciple, or to be a disciple, magpa-disciple ko. Maapil kog small group, apil kog prayer meeting. Probably nga na sad siya inyo ang mga New Year resolution. But pangutan na akong pagbalik ninyo, kinsa man ninyo diri nga inyong spiritual New Year resolution is unsa man nga mo-grow mo sa inyong prayer life. Yes, it is good ni, pero kanay yung prayer life neglected yun ni. Kadaghanan di gyud kanahon na nga mutubo ko sa kung pag-ampo. Kay kadaghanan na to, wa gyud tay ampo-ampo. Moampo lang ta kung naagi mga kalisdanan nga sakit na jud kastanan. So, kadaghanan na to is we do not focus on to spend time in the Lord, especially in our prayer. Listen to this. This is relationship, dini religion. Mao na siya ang relasyon nato sa Ginoo. The way you can relationship to God is through the Word of God and through prayer. Mao ning relationship ni ato dili ra kita magrelasyon, kay kita magrelasyon, magkabingkil gyud ta. Adto kita sa Ginoo na. Amen. Mao na siya first gyud. So, mao ni nga kadaghanan nato is atong isalikway ang oras uban sa Dios. Mao nang si Jesus, makita nimo yung disciples, ngano important man sa kadaghan sa gihimo ni Kristo mga milagro, wa gyud sila laing nagpatudlo. In Luke 11:1, Lord, teach us how to pray. Wa gyud mingon disciple nga, Lord, teach us how to resurrect dead, kanang patay. Teach us how to multiply bread. Teach us how to do heal those people. Kung dili unsa may lang gipatudlo, pag-ampo. Kaya nga naman, kita tao di takibaw mampo. Ay, jud pasito-sito nga ingon ka nga kibaw ka mampo. Ilang mingon ko, mampo mangko. Ang question, unsa imong pag-ampo? Diba? Kaya ang yawa mo ampo mampod. So, mo na even Jesus command Peter, James, and John to pray that you may not enter into temptation. Luke 22:40. See? Mo ni siya nga karon nata sa pakigubat, mo ampo gyud ta kay ngano man kay ang pagsulay og temptasyon naa kay nagpuyo tas makasasalang kalibutan. Kung wa kay ampo-ampo suyupon ra kana, because Satan will attack the sheep. He is the wolves of sheep of clothing. Mana nga makita ito mo attack gyud sa kaniro ni Kristo. Mana usa ka butang lang nga angay ito nga kita mismo magbalantay ta pinaagi sa pagampo. That is why timely ni for New Year resolution na to, I hope and I encourage you nga even myself actually when I buhat ani pag-study ni, even I'm guilty. Ug mao gyud akong gihangyo gyud Ginoo, Lord, help me to grow gyud sa akong devotion in prayer. Nga ma-devoted ko in prayer. So the last point sa to engaging a war, pakigbisog diha sa pakigubat is to be devoted in prayer. So mo ni siya dapat tawag ni lagi tay bug-os nga pag-ampo. It is the lifestyle of a Christian to pray. Okay, you need to understand, ang prayer, just like naginhawa ka. Kung di ka mo ginhawa, unsa man ka? Matay ka. Mao sa ang Kristohanon nga ampo mamatay ka sa imong spiritual life. As John Piper said, ningon siya, you cannot live out your spiritual life without prayer. Para
para-praise na siya, di na word by word nga quote na ko. Kaya ka nakadungog ka na. Just like a breathing, that's why we need to pray. That's the Bible says, pray unceasingly. Because our enemies, di na to makita. And we need to communicate our God through prayer, through His Word. That's the reason why we are pildiro. That's the reason why we have no understanding kung sa iyang word. That's the reason why we have no discernment or wisdom, because we do not know the work of the Holy Spirit inside of us. Kaya nga naman, wa tayo ampo-ampo. So as I read quote in the believer must keep in constant communication with his commander in every season of conflict. Only in this way is he enabled to follow the leading of his master closely. So, atong commander kay nakatagubat is ang Ginoo. And the only way think lang yun nga makibaw ta siyang pamaagi is through prayer. Constant prayer. Muna, as a sundawo, pwede medyo ka makinuit sa imong commanding officer. Kung sa isunod buhaton, kung sa angay buhaton, asa kapadung, ano saan buhaton. Amen? So, muna nga, karon ta, hapuna is ato yung masabtan. Bugrog ito sa pagampo. Kumantay mo, makascroll mo kitag pila ka hours itong cellphone. Kung sa pagampo, di kita. That's the reason why mao gyud gipangayo sa mga disciples to pray. Kay hard for them. Lisod nila yun ug imposible kinis tanan. Mo nang usa sa mga butang. So, kung imong tanaw ng text in verse 18 to 20, makita na to is si Paul wa siya nagsugod og bag-o nga sentence, verse 18. Actually is continuation ni siyang thought. When you write the Bible, when you read the letter, pasen ka, it's a flow of thought na siya. Di na siya yung putol-putol, lagunhon na siya unsay sunod ako. No, it's a flow of thought na siya nga iyang pagsuwat ani. So it's a continuation ni nga sa iyang unahuna nga ang iya gyud is mubarug gyud ta batok sa tong kaaway pinaagis pag-ampo. Prayer is the only thing to offensive attack dito sa tong kaaway. Mao gyud na through prayer. So that is why we are to take up the sword of the Spirit. How? Through prayerfully. Ato yung alsahon ang espada sa Espiritu pinagis pagampo. Ug diha lamang ta maka-attack yun or maka-response sa atong kaaway pinagi sa prayer. Kay musik man tas kabubuton sa Ginoo. Amen? So mo na nga importante. So mo ni siya nga pakigbisog ug pakigbatok sa gubat diha sa imong unod. So sama sa ingon, point 1, be empowered sa atong niyakana na to, so full armor. So lastly, 2 Sundays is nantay mga hinagiban. O kaning hinagiban, mahimo lamang ning masulob nimo pinagis pag-ampo. Kaya ang pag-ampo mo'y pundasyon aning tanang hinagiban. Di maninay, mo na siya, you know the truth, pero di nimo i-apply, di nimo nabuhaton, di ka po na masulob nimo. Kibaw ka nga naka-helmet salvation, kibaw ka nga nakay shield of faith, kibaw ka nga nakay breastplate of righteousness, nakay kanang boots of kaning shoe of gospel, as kaning word as sword of spirit, and yet di na nimo ma-apply kung di sa ka moampo-ampo o di sa ka moampo. Kawang ra ng knowledge. Listen to this, whatever knowledge kung wa kay application, kawang wa gyapon na. As I said last Sunday, yes, mo agree ka, mo acknowledge ka sa teaching sa Bible, mo acknowledge ka ni Christ, di ba? Sakto gyud siya, pero di nimo i-commit imong kaugalingon, di gyapon ka maluwas. Kaya nga naman, ang gipangayos Ginoo pagsalig. Kaya even ang yawa kibaw ni agree sa pagtulun-an nato. Wa siya mutugyan sa kinabuhi ni Kristo ug cannot be yun na. Kaya yawa naman siya, di naman siya maluwas. Muna, ayaw gyud mo kumpiyansa sa iyong acknowledgement lang. Alang gyud mo kumpiyansa nga ni agree ra mo. Dapat mosalig gyud mo ni Kristo nga imong Dios og manunubos. Kay mao lamang ay makaluwas. Di ba ka kutob nga mo agree ra ka. So mao sa ni siya nga kung gingon nga di ba ka kutob nga mao ni siya mga hinagiban, and yet di sa nimo iampo na siya. So I want you to stand up and let's read 18 lang to 20. So mabarog ta atong basahon ini nga text.
So basahon sa 18, pinaagi sa bug-os nga pag-ampo o pagpamuyo, pag-ampo diha sa espiritu sa tanang panahon. Alang niini kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon ug sa pagpangamuyo alang sa tanang mga balaan ug alang kanako usab aron unta ihatag ngari kanako ang mga igsusulti aron mosulti ako uban sa kaisog aron ipahibalo ang misteryo sa maayong balita. Tungod nini ako nahimong usa ka tinugyanan nga kinandinahan aron pinaagi nini ako mamaisugon ingon nga gikinahanglan sa akong pagsulti. Magampo kita. Amahan namo nga nasa langit, Lord, salamat Ginoo God sa imong gugmag kaluoy, Lord. Salamat, Lord, nga ninaog gayud ka dinis kalibutan 2000 na katuigan Ginoong Hesukristo. Kay para ikaw maghatag og kaluwasan. That is why, Lord, dili kami tao mo inikabut una kundi ikaw mo inikabut na mo dinhi, Lord. Munang salamat anang Ginoo. Kay tungod ana, Lord, naghatag kag paglaom og kaluwasan dinhi kanamo, Lord, pinagi sa bugtong anak. So salamat Ginoo God og nakakon magauban ka kanamo God sa imong pagtuon sa imong pulong nga among masabtan gini, Lord, among pag-ampo o pagkigbatok sa among kaaway Ginoo God. Salamat, Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Malingkod ta palig. So, sama sa gingon ani as sa tibok text ani context is di ba we're not against flesh and blood. So wa ta nakagbatok sa unod kundi nakigbatok ta sa tanang spiritual principalities, mga kagamhanan sa demonic forces. So we need to understand kaning kalibutan nga itong gipuy-an ang nanguan ni is ang yawa, as Jesus said in John 14 and John 16. Og samot ag dinisad sa Ephesians, because it is Satan who reign but God is in control. Mao lang pod na. Amen. So laktod pagasulti, why mahimo ang yawa kundi i-allow or tugutan sa Ginoo. But we need to understand as believer or as unbeliever sad ka na nagamhan jud ka sa yawa. Mao ginaang kamaturan. So that is why ang tema ni spiritual warfare. So how to engage the war? So mo to po be empowered. Remember, nanatay gahom diyas Ginoo. Nanatay kaisog diyas Ginoo. Tungod kay si Kristo na banhaw na. Amen? Ikaduha is be dressed. So dapat atog yung sulubon ang tanang hinagiban nga full armor of God sa verse 11:13. So kay ngano man kung wa kay kaisog, dili nimo masulob kaning tanang hinagiban. Imo basta ni isalikway. Ikatulo, be established. So through sa hinagiban dapat mo stand firm ka sa iyong pagtuo. Di ka mo atras sa unsa mang atake sa kaaway. You need to stand firm. You need to stand in righteousness. You need to stand in truth. Diha gyud sa Ginoo. Sama sa kiingon nga pila ka Sunday, the battle right now is against lies and truths. Di ba? Makita nimong kalibutan sino na magbuot unsay sakto, unsay righteous, unsa ang kamatuoran. But we need to understand na ay absolute truth which is the Bible. Kaya nga naman, you cannot, di ka maka-refer unsay sakto kung wala ang truth. The same way, dili mo exist ang bad kung wala ang good. Amen? Awa? Dili mo exist ang bad kung why good. Kaya nga naman, kinsa may referan nimo sa bad? Kung why good? And the only good is God. Mo ni ang word of God. Ya kitang matag-usa nato, natay kaugalingong good. Di ba? Kay kung mag-base ang maayo sa usa ka tawo, sa to pa ang mga Hamas, ilang maayo pa matyo mang tanang Hudiyo, good po to nila. Di ba? So mo na siya, we need to know the truth. So mo ni siya, karong point 4 is be devoted to prayer. So dapat is taakay pag pinabugos nga pag-ampo. Devoted is mugahin jud ka sa pabugos nga pag-ampo. Mugahin jud ka sa imong pag-ampo. Mo na say atong point, last point sa engaging a war, og letter A, mo ni sa point, pray holistically or comprehensively. Pray is tinibuk-an nga pag-ampo. Not only general, but also sa mga requests, also sa mga details nga angay ampo. Mo ni siya ang angay ito nga, ato ni makita sa verse 18. And ikaduha is, pray for the advancement of the gospel. So, moampo ka
di lang ka in general tinibukan pero moampo sud ka nga unsa man nga masangyaw gayud ang mayong balita. Nga ang gingharian sa Dios madaugon gayud. You see here, Paul, he is in prison and yet he's concerned for the spreading of the gospel. Di ba? Mao ni siya ang kuan ni Paul. So, wala nga ang main idea ang kinabuhi sa magtutuoy is nakigbatog jud sa mga espirituhanong kagubatan. Mo nang giauhag sila nga musul-ob sa ilang battle gear, pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa hinagiban sa Dios, o pinaagi sa padayong pag-ampo. Ayaw gini kalimtig yun. So, if you look at your Bible, actually, tulo ni ka paragraph sa uban, na uban duha lang in verse 10 to 17. So, pakita niyo si Paul din nagpadayon siya appeal pagyapon ni sa context kaning 18 to 20 mahitungod sa engaging a war. So si Paul nag-focus na siya nga kinahanglan mo ampo gyud ta kanunay isip mga magtutuo or alang sa mga magtutuo. Ug atong nakita dinhi si Pablo naa sa prisuhan sama sa kung ingon na ni pag-introduction, pero siya mismo nga wa gyud siya kahadlok nga masangyaw niyang mayong balita kay nagpaampo man siya. Imagine na si Paul, the great apostle, nagpaampo pamanggani. Amen? So mani nga angay na tong makaton na niyon saon man nato pakigbatok sa espirituhanong kagubatan. Mo nang be devoted to prayer. So bugos nga pag-ampo. So makita na to sa ang espirituhanong sentro dinhi nga context gyud is mao ang pag-ampo. Si Pablo wa magrepresentar niini isip usa ka dugang nga hinagiban apan giisip ni Pablo nga mao ni ang pundasyon sa atong pagsulob sinagiban. Mao ang pag-ampo. Mo na nga makita nato nga para magpadayon ta sa paglakaw, pagsunod ni Kristo, mo nang mahinungdanon kayo sa dihang gideploy ka sama sa sundao, i-deploy ka, mo nang malampuon gyud ta isip Kristohanon. Listen to this, you cannot live out your Christian life without praying or without prayer. That's the reason ay kasagaran to masakiton, that's the reason na laayon, that's the reason dili ka malipayon sa imong pagkakristanon. Kaya nga naman, wa nimo masinati ang presensya sa Ginoo everyday. Kaya mahog ang Ginoo killjoy. Mahog ang Ginoo kanang taga ni walami nga kakuyog. Listen to this. Makahimo man na walami ang Ginoo tungod sa sala. Og tungod sa sala, di na kaganahan mo ampo. Mao gininungdan gyud. So, kay ang pag-ampo maghatag og labaw ka importansya dinhi nato nga nakigbatok tas kangit-ngit sa gahom sa kangit-ngit. We cannot win war without prayer because sama sa nga nakigbatok ka sa tanang kagamhanan nga di makita, ang imo yung weapon to defeat them is through prayer. Amen. Bisag tao pa na siya, kibaw ka kung wa siya Ginoo, wa siya Kristo, gigamhan na sa demonyo. Dili kinahanglan nga mag-usab-usab tingog na. No. Sa tanan nga makita nimo nga dauton ka, iakusar ka, buhat-buhatan kag istorya para maguba lang imong testimonyo sa Ginoo. Pasanginlan imong pagkakristohanon, mo na kanindot. Kaya nga naman, wa sila masulti nga bati, ilang masulti rin mahitungod sa relasyon nimo sa Ginoo. Ug nahimaya ang Ginoo na. Di kay sige kag sunod ya praise the Lord, ya kawatan gyapon ka, libakira gyapon ka, mo ni magmay kuyaw. Mo ni siya nga we need to understand the enemies ang yawa mubuhat sa unsang klaseng butang para ikaw ma-discourage, para ikaw uyugon gyud. But remember, God will fight for you. Maabot ra ang time kung mahurot ang grasya diha niya sa Ginoo. Ang Ginoo mo ni kontra niya. Diba nga to is moampo ra gyud ta. Nga di na to moampo nga kilatan siya. Moampo gyud ta nga makaabli ang unahuna, makabaton siya kamatuoran. Nga moampo tang malig-un ta sa tanang pagsulay.
nga gialaw sa Ginoo. Amen. Mo na siya nga, mo na ang pag-ampo is kinanglanon gyud sa mga magtotoo nga modepende ka sa Dios. Nga mangayo kag request nga magamhanan kaning makusganon ka diha sa lawas ni Kristo. Muna sa imong pag-ampo, it means nisalig ka sa Ginoo. Kung wa kay ampo-ampo, wa kay pagsalig sa Ginoo. Diba mo? Kaya nga naman, nagpaila na nga wa kay relasyon sa Ginoo. Ang imong pag-ampo, nagdepend ka sa gahom sa Dios. Mao na siya. Mao na ilhanan sa pagtuo. Di ba? So, mo ni nga itong pag-ampo yun, importante yun. So, kaya ang pag-ampo is ada energy. Brasyag sting nga soup drink sa mo, tinuod ba na? Ang pag-ampo is energy nga mo enable nimo tagaan kag gahom nga as a Christian nga sundao nga imong sulubon ang hinigiban nga og imong kuptan ang espada. Listen to this. Di ka maka-fight o makabatok gayud sa pakigubat sa imong kaugalingong kusog. Sag unsa pa ka talented, sag unsa pa ka gifted, kung wa jud kay ampo, pildiro gyapon ka. Listen to this. Bisag unsa pa ka makanahon na nga makusgan ka, pildiro gyapon ka kundi jud ka mo ampo. A lot of us, we neglect prayer. Muna, prayer is powerful. Ug di sa na mo mas experience ka prayer powerful kung wa sad ka nagsugod sa pag-ampo. Ang kapan magud ang prayer na to is tawag ani prayer rata nga based sa atong kaugalingon. Di ta mo pray nga mahitungod unsa gyud angay ipa-pray sa Ginoo. Kung kinuto mo sa story sa Israelites, nigawas sila sa Egypt. Diba? Nag-attack sila ang Amalekites. Amalek is mga giant man na. Diba? Makita nimo ang mga Israelite gikan sa Egypt 430 years. Unsa man sila? Sundawo sila. Unsa man trabaho dito? Slave. Di sila kibaw mo kupot og espada. Di sila sundaw. Pag gi-attack sila sa diyang padung sa promised land, gi-attack sila Amalekite. So unsa may gibuhat ni Moses? Nagpray. Diba? Si Joshua, yung general, yung gimanduan, pero si Moses, mo'y nagpray sa bungtod sa bukid. While si Joshua, dito sa patag, nakigbatok sa mga Amalekites. Pero, kung anong napildi man lang Amalekites, remember, they are slave. Ay lang naibawan, taghimo mag-bricks. Was laki baon sa paggamit espada, pero madaugon sila tungod sa prayer ni Moses. Remember that one. Mao ba ilang background? 430 years. Mao ba ni paggawas bila sa Egypt? Di-attack sa Amalek. Di ba? Mo na nga ang pag-ampo is gamhanan gyud para madaugon pa. Pero dili lang kay nga basag unsang klaseng pag-ampo, dapat na specific nga pag-ampo. Ang pagkatapulan nato, general na pag-ampo. Di ba? So, mo na nga si Pablo nagsulti gyud kanato pinaagi sa pag-ampo diya gyud na mapildi ang yawa. Diya kung muampo ka, murislin gyud ka entirely even sa imong kusog, sa imong flesh, anything. Mo na nga pag-ampo. No wonder si Paul ni dasig gyud sa Romans 12:12 agtutas Romans 12:12. Diba ningon ko yung tudloan ta mo pakli sa yung Bible or scroll sa yung cellphone. Kay basigon sa yung scroll diya, di na Bible. Romans 12:12, di ba? Niingon din si Paul. Iya yung gidasig ang iyang mga simbahan. Paglipay kamo diha sa paglaom, pag-ilob diha sa kasakitan, pag-ampo ka nunay. Listen to this, duha ka book, opposite kayo. Paglipay kamo diha sa paglaom, pag-ililob diha sa kasakitan. Kamanay mo? Paglipay, which is blessings. Pailob, persecution, kalisdanan. Pero unsa may sulti ikatulo, pag-ampo kanunay. So ma-blessing man o kalisdanan, pag-ampo mo itubag. Mo pray gyud ta. Mo ni giingon ni Paul,
in Colossians 4:2, ato tas Colossians 4:2, ningon pud si Paul dinhi sa Colossians nga padayon diha sa pag-ampo. It's a command. Mando ni diha nga continuous nga padayon diha sa pag-ampo. Ayaw salig sa imong kaugalingon, kundi salig sa balang espiritu nga mohatag nimo gahom pinaagis pag-ampo. Kaban mo sa to pa atong pagkakristohanon, magpadayon dita pinaagis pag-ampo. Wala padayon diha sa pag-ampo. Inay matupad padayon diha sa pag-ampo. Kasi nag-intercede na sige diha. Di ba? So, makita na to, prayer important kay sa matag churches. Mo na si Paul mudasig ug nimando gid sa simbahan. Nga mo ampo gyud. Morning A subpoint, pray holistically. What do you mean pray holistically? It means comprehensively. Tibuok yun. Sa Cebuano, di siya makita ang akong paghimo aning holistically. Kaning the word tanang, diha sa Cebuano, tanang panahon, hugos, pangamoy, alang sa tanang mga balaan, kaduhara. Pero sa English, kaupat ang gigamit ang word nga all. Pray at all times with all prayer and petition the Spirit, and to this end being in the alert with all perseverance and petition for all the saints. 4 times nga all. Gibalik-balik dihag sulti ni Paul. All. Bayan mo? If you observe sa English lang, sa Cebuano, wa man makita. So, it's a universal for all. Para makita na to ang comprehensiveness of prayer. So, number 1, praying at all times. What do you mean by this one? You can pray at everywhere, anywhere, anytime, any place. You can pray. Mo nang pray at all times. So, di ka kinahanglan nga musud pag usa ka kwarto, you can pray. Kung mahuwat kag jeep, pray. Maghuwat ka sa linya, o sa bayad, pray. Kasi sige kag stroll-stroll siya mong kuha diya, Facebook, nga wag po kayo makuha, mawag po na dagwaya, di mo usab. Asa man, unsa pa man, kung magsakay ka, pray. At all times. That is why we have a lot of time to pray. But sadly, a lot of us does not want to pray. We had a lot of excuses. Pray at all times. Diba? Why we need to pray at all times? Nga ningon man si Paul din because Satan and his minions walay rest day, walay time out, walay day off, walay sick leave. Nga ikaw di ka maampo, sango ka permi. Kanunay na makigubat, kanunay na mutirag flaming darts diha sa tong heart, diha sa tong mind, para ang bakak mapildi ka. Mo nang somewhere ni other sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi, mo na ma-discourage ka pildiro as if wa kay Ginoo. Yang may pangoy Ginoo, mas malipayon pa nimo. Ikaw na'y Ginoo, magulanon ka pag celebrate mo sa Pasko, labi na pagsud mo sa bagong tuig. Nga rog man kay bagong tuig, di na mahuman. Because our God is a living God, buhi kay ato ang tuig nga umaabot. Amen? Mao ginaang kamatuoran. So, muna nga, dapat ang mga Kristohanon, kay ang yawa, wagay rason muundang sa muatak na to, samot na ta ang Christian, dapat di kita mubutang og sag-unsang rason nga di ta kaampo. Amen? So, how to pray? Pray at all times, unsay asakan all. With all, how to pray at all times? With all prayer and petition in the Spirit. Sa ESV is supplication and request. Sa NIV. So, petition is supplication, request sa NIV indicates nga prayer na to is dapat nakasabuta, conceivable. Nga atong masabtan. It means na yung mga pag-ambo nga angay na tong gamiton generally and seconds, labos tanan, to fulfill the purpose of God. Unsa man, to fulfill the requests of God. So how do you know unsay request sa Ginoo? Sa Ginoo para mo ampo, Bible. That is why if you do not read the Bible and you pray, you always pray your self-centeredness. Di good about sa gingharian sa Ginoo.
Yeah, there's nothing wrong nga mga ka. But most good sa pray nimo is about na naman sa mong life. Ya kung mo pray ka sige pray sa mong life, di biya ka makuntinto. Pero may kang gakuwang sa imong kinabuhi. Amen? Mo nang you read the Bible so that you will know unsa mo'y kabubuton or plano sa Ginoo dinhi kanato. That's the request yun. Mo nang prayer with all prayer and petition in the Spirit, it means we pray in the Spirit guidance. Mo nang when you pray, iba sa pagampo, Lord, tudluy ko unsa ang pagampo or unsa may akong ipaampo. Di ba pangatanas Ginoo, di ba gamay raw sa oras. Kay daghan kay mga butang ipaampo sa Ginoo nimo. So dapat mauna ang pagpaampo. Mangutana ra ka, mga ka-guidance sa Espiritu, mga ka-direction sa balang Espiritu, o magpatabang ka sa Espiritu nga constantly in prayer. Muna, you can pray constantly. Mahugas og plato, manglaba, you can pray. Mag-drive ka, ay lang piyong nga yung mata. Mag-e-bike baro ka, ay lang piyong nga yung mata. Kasi madasmag niya ka. Kaya mong pasangin, yung dakpan ka siya, nag-pray, manghugo. Madaot, anong Ginoo, ano. Di ba? So you can pray. And pray in the name of Christ to seek His will. So, mo na nga, supplication request. Number 1, the request of God. Before you request of God. Mani 5 fingers, maning request man na to. Nakalimot lang ko sa 5 fingers. Anta nga prayer. So, katulong nga all, being on the alert with all perseverance. Kani, being on the alert with all perseverance. Ano ninyo man si Paul, being on the alert. The word being on the alert is literally without sleep. Dini pasabot nga nakasuyop ka, wakay tuog, una alert ka. So, mo ni ang kwan sa Greek, and so to be sleepless, why tuog or to be awake, mo ni meaning being alert, or to pass a sleepless night. Figuratively, staying vigilant, mabalantayon. Nga di ka mo time off, di ba? Ang yawa, di mo time off. So, lakton pagasulti, when you pray, with all being on the alert, with all perseverance, manilahot tayon. Ngayon nga naman, kadagaran man good prayer, mga tuog na ta. Was alert. Muna, when we pray, mabot ang kasagaran, may mga prayer meeting, kay mga tuog man. Nag-pray na, kung was alert sa unahuna, sa kung saan lang pangyaw-yaw diha, o say, nag-speaking tongues na, usara ka word, yung matukan para ba? Wala, being on the alert, it means actively, vigilantly, kibaw ka unsay ipapray sa Ginoo nga musud sa imong thoughts. Kibaw ka unsay ipapray sa Ginoo pinagi sa iyang word. Nga mo nila hutay ka in the sense nga it means mo extend you kag time diha sa Ginoo. Mao na siyang praying with all alert. Mo na nga di ka pwede mo time out. Di ka pwede matug. We need to keep alert and not to fall asleep. Sama sa sundaw. Kung ang sundaw nas gubat, di ba? Di ko na matug. Kaya maagtang nga. The same way as believers na atas panggigubatan. Amen? Kaya kung di ta mo poampo, di ta malabad tayo, nga mo ampo kanunay, manang, dali ra kita mo slide dayon. Dugay na ta nga Christian, to the same magyapon na itong balik, the same magyapon na mga weaknesses, the same magyapon itong struggle, because we do not grow. We do not pray. Morning perseverance is milaho tayon. Kabantay mo ang ministry ni Jesus, ang encouragement niya ni Jesus Christ sa iyang disciples sa dito sa Garden of Gethsemane. Unsa man, stay awake and pray. Kaya nga mo atong time gitempt na si Jesus Christ nga di magpakamatay sa yawa or kana ang weakness. But makita nimo si Peter, James and John, wa gyud ka gwanta. Labi na si Pedro. Pinanay pa, over my dead body, did you ka pwede matay? Kung man, paampo lang, natuhog na. Kamay pa kay mutubado pa. Mo sa na nato. Mana gifted kita, talented kita. 20 times of pray. Good. What take time.
nga sa mga butang yun, that's how the flesh work yun. Atong unod, tapulan kani sa things of God. O shut down din eh. Pero about gadi sa unsa mga salida nga sa may uso karon, sa duka na sulibaton yung mata, pwede yung katug. So in the Bible, kanunay gyud mabasahan nato persistence or and perseverance in prayer. In Acts, pag-start sa Bible, pag-start sa church, pray gyud din sila. Diba? Acts 2:42, unsa maingon sa church sa kana, naa sila sa apostles feet kay maminaw sila sa apostles teaching and prayer. Sa Acts 6, diba? Acts 4, sa diyang persecute sila, nagpray sila. Sa Acts 5, sa Acts 6, sa diyang na problem sa church, ingon si Pedro, mga apostles, select 7 men full of spirit and full of faith. Kaya di na mo ma-neglect unsa man ang word and prayer. So, even from the start sa Acts, si Paul, sa diyang nabuta, si Ananias nag-ampo, yan nag-pray din si Paul. So, makita mo, prayer is important gyud sa church. Mana something, di ba, kapila ko ingon nga, di na tala ko i-appeal ang prayer meeting, kay wala ko time. Pero lisod kisan kayo naman, essential ka na sa church ang prayer meeting. I hope mag-join na mo, New Year resolution na ninyo. It's better mapuno tas prayer meeting. Kaya dini sa ni mapuno tanan sa ato aging Sunday. Muna nga, we need to persist in prayer. Number 1, nganong mo persist, nganong mo muduot man gyud ta, mulihutay mo sa pagampo. Number 1, to overcome our fatigue. Para maka-overcome sa itong kakapoy, sa itong spiritual life. Diya ka ma-refresh sa pag-ampo mo gud na mo worship, you sing to God. Ikaduha, to overcome discouragement. In this world nga imong gibupuy-an, grabing bombardment sa imong work, sa imong family, sa imong neighbor. Muna we need to pray. To overcome hardship, mga kalisdanan. And lastly, to have a boldness kaisog to witness o share sa gospel. Muna ang pag-ampo, importante kayo. Ang katapusan nga all dinhi, nga ang gusto ni Pablo nga i-involve gyud sa atong pag-ampo gyud is ang mga santos. And petition for all the saints. So petition is 2 times gibalik-balik dinhi nga verse, twice, di ba? Means request or supplication. Nga ma-meet gayud ang need exclusively kung ato i-address sa Ginoo, dili sa tao. So, manay nga kaning all petition for the saints, it means is imong iampo imong kaigsuunang mga magtutuo. Especially karon daganang empty chair. Palaw pa in town, na si Kuan bawa lagi ako iampo. Di ba? Muna iampo ninyo ang simbahan. Muna daghan kay iampo. Kung ipag-ampo lang, daghan kay tag-iampo. Kung timani ini yung dagway din yung tupad, iampo to na everyday. Lingian na yung tupad, kasi yung tupad, iampo na everyday hantod whole week. Yamingon ka nga, wa mo kibaw siya po, pangutanas, Lord, akong tupad, Lord. Kasi, Lord, tuduy ko, Lord, sa kuyampo niya. Iampo na everyday. For the saints, sa mga santos, kita as isip believer. Di ba? Okay, because, as a believer, you belong in a family, in a bagong nga family. When you receive Christ, Lord and Savior, nabilong ka sa bagong family. Kung nakay bagong family, it means new responsibility. Kung saan yun? To pray your fellow believer. Amen? Pray. That's the reason why a lot of us, we will not grow. That's the reason why a lot of us, we will not understand the Word of God. Kaya even siguro niya to, dita mo ampo, Lord, pasabtat ko kuswali. Abliyaw kasing-kasing, abliyaw na. This is spiritual life. Hindi siya orator o sarada ka ng conference o seminar na educational. This is spiritual. Layo ra kayong educational. You need to pray. You need to pray for the pastor nga mawali, pray for the praise and worship nga mo lead. There's a lot of things to pray. Pray for the people around of us, sa church nga nagpuyo. Pray nga malig-on ang mga kaigsuunan nato.
dapat mao na ato ang concern yun as believers. As Paul here, iyang concern yun. So, as John Piper said, iyang describe ang pag-ampo. Muna siya, we cannot know what prayer is for until we know that life is war. Life is war. That's not all it is, but it is certainly that our weakness in prayer is owing largely to our neglect of this truth. Prayer is primarily a wartime walkie-talkie for the mission of the church at its advances against the powers of darkness and unbelief. It is not surprising that prayer malfunction when we try to make it a domestic intercom to call upstairs for more comforts in the den. God has given us prayer as a wartime walkie-talkie so that we can call headquarters for everything we need as the kingdom of Christ advances in the world. End of quote. So what does it mean is, di nyo mo masabti ang pag-ampo kung wa mo masabtisan nga nakas pagkigubatan. A lot of struggle mo is naana sa demonic attack or demonic forces. Dili kinahanglan nga sudlan ka, ya mausab ang tingog, mao na ko yung mausab mong dagway, di na mao. Exaggerated mo na kana siya, o ba na isa subrahan naman ng morphine. O nitaas ang kabiatinin ana mo nang nervous breakdown. Ingana nga kan demonic, but normally it's a normal ka. How do you know nga kan kana yung ma-attack ka nga di nakaganahan sa nga spiritual life, spiritual things mo. Dry na kay ka. Paunan kang mga temptation nga di nakaganahan makaampo, makabasa. So mo na imong bantayan nga mga attack gyud nga makita nimo nga bisan asa ang yawa magsamok-samok gyud. Bisan asa ka. So what mo ningon si Paul din ay ingon si Piper dinhi ako lay ko Bisayo nga kadaghanan nato ato gini isalikway ning kamatuoran nga naatas panggigubatan. Mo na ang pag-ampo basig walkie-talkie nga nagki-communicate ka sa imong commander to ask help. So that is why even ang yawa mo direct yun nato, but mo ni siya, but kadaghanan nato ang ato rag yung i-walkie-talkie sa ato ang atong Ginoo is our yung comfort. Find in the Bible, in the book of Acts, nga nagpray sila sa ilang comfort. Wa gid sila nagampuan. Even sa persecution, wa gid sila moingon, Lord, undanga to ning persecution. Even sa ilang kalisdanan, wa gid sila mo pray. Ang ilawig yung i-pray nga makaila sila ni Kristo. Amen? Mo ni siya, remember, nata sa fallen world. Nata sa part na yun ang suffering na to dinhi. Ato is malig-on ta in spite sa hardship. Mo ni ang focus gud sa word nga all is mo ni ga-emphasize gyud sa kamatuoran because atong kinabuhi ipakigubat man mo na atong kinabuhi sa kinahanglan magpuyo gyud ta nga malaampuon. Live in prayer. Inay matupad, live in prayer. So, kaya naaman ka gubat, walang moampo ka. Pray all the time. Magampo ka nga naay nga malahutayon ka. Magampo ka nga di ka matug. Alert. O moampo sa ka sa ubang santos. Kadaghanan to pagampo good sleeping pills mangud nato. Ya makaptug jud ka pag-ampo kung ang ihatag nimong lawas sa kusog is pangkatug na. Napakailagsik kayo, sige pa kag computer, cellphone, kanang scroll sa Bible sa imong cellphone, nigduka na diha na ka moampo. Matug na jud ka. Katong lagsik pa ka mo ni una nang tanan. Pag naghuman nimong ampo, di nakakatanaw, di nakaduwa kay makonbikto man ka. Kaysa maampo ka naman, Lord, pasayloan ta ko, Lord, nausikan akong oras, balik-balik, ug manapod. Di ba? So, mo na, mudasig ko mga higala, be devoted in prayer. Pray holistically. The question is, ni ampo ba ka kanunay? Kung wala pa kakasugod pag-ampo, sugdi na karon.
can pray as you ride, you can pray as you sitra, as you walk, you can pray. Pray for those people nga unsay mo makit-an diha nga makailata sila ni Kristo. Manang prayer with request. Unsa may request dapat kabubuton sa Ginoo. Yes, appeal man na sa prayer nga give us this day our daily bread. So pinakalas na siya, but atong pray is for the request good for the advancement sa kingdom sa Ginoo. Amen? Nga mo pray gyud ta with perseverance. Nga mo nilahutay gyud pagampo. Di kay mo pray ra ta karon, kauman ay mo bining waling pastor pray ko karon, kaugma di na. Limot na. Diba? Dapat perseverance, manilawhatayon atong pagampo, and we'll pray for all the saints. Listen to this. Pray sa mga santos. Pray me, pray for my wife, pray everything, especially gipanggamit sa Ginoo. Dako na kay bisag wa kay labot dinis atubangan, maampo ka, dako kay kuan gyud, gamit gyud. Kaysa nangalagad og nagwali dinhi. Kung imo ang kuan gyud prayer ra gyud. Kay sige kag complain, grumble, may paimo na lang iampo. Kay sige kag bagulbol sa unsang sitwasyon, iampo na lang na. Mao man ng pulunga, mao man ng baa gigamit. May paimo nang usbon. Mana sa dihang nay kalisdanan mo ampo ba ka? Di ba kadaghanan nato, kalimtan gyud, maningkamot gyapon ta. Sa dihang nay panalangin mo ampo ba ka? Samot. Di gyud mo ampog nay kalisdanan man, samot ang panalangin. Panakalimtan ang Ginoo. So mo na siya kung hugtan kag bako sa Ginoo, diyan na ka mo tiyabaw. I hope lang gyud nga tinudan na nga tiyabaw. Nga sa Ginoo gyud. Manang Colossians 4:2, devote yourself to prayer, being watchful in it with thanksgiving. It's a command gyud nga gimando din ni Paul. So mo to, one is petition prayer holistically nga mo stand firm ta against Satan. Ikaduha is pray for the advancement of the gospel. Morning B. So verse 19, og alang kanako, kabanday mo usab. Alang kanako usab. Inay tupad, alang kanako usab. Si Pablo ni ha, listen to this. Si Pablo ni, si Pablo may nagsuwat ani sa Ephesians nga church. Alang kanako usab. Unsa may pasabot na nga nagpaampo pud siya. Si Pablo is the great apostle. Naka-start na siya sa Thessalonians, Galatians, 1 Corinthians. Nasa prisuhan. Buto na nahon, kibaw na siya unsaon pagwali. Pero nagpaampo manggani. Kamantay mo, siya mismo nagpaampo. Wa siya isalig. Kaya ano, these things are spiritual. Dini siya maabdan mo sa kinaadman, kanang skills, talent, di mo mahimo ni mga butanga without prayer. Even this church is about prayer. Even sa itong pag-transfer, it's about prayer. Diba? Sige ko balik-balik, mawag ang mga testimony, pray ra gyud ta. Kaya nga naman, di man niya mahimog suway pag-prayer. That's the power of prayer. That make sure lang yun among gi-pray para ra gyud sa Ginoo. So, Paul is kibaw siya nga alang usab kanako nga matagaan aron unta ihatag ngani kanako ang mga igasulti aron musulti ako. Is kabantay mo? Even pulong. He is a great theologian. Great kaning wisdom nga kang pero nagampog yung matagaan siya pulong nga sakto nga iyang iwali. Manang when you share the gospel, when you do Bible study, pag-pray yung tagaan kag saktong pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, pwede ka mo gamit yung pulong nga unbiblical. Pero biblical sound siya paminawon. Pero wa gitudlos Bible. Di na mao meanings Bible. Even Paul, nangayo siya anang pagpaampo. Kabantay mo, mo na maka-encourage ta ni nato. To a lot of us, di kita pa-pray. Nga, kaning ma-share, di kita pa-pray. Diba lang, ang words given. Kabantay mo, nga matagaan ko. Nagpasabot gid si Paul, nga tagaan siya eksakto nga pulong sa iyang pagwali dinhi sud sa prisuhan. Listen to this, sa prison, ang first prison niya, gabang siya, ngani. So, night shifting mga guard, 3 times, kanang 6'2", 210,
Kaya dito mo gikan ko, di ba tayo? Pag mao ko na based sa history. Dayon, welcome ang iyang mga visitors. Sila may mubayad sa rent. Yung mga visitors may pagkaon niya. So, every day, sige gwaliw, nakadungog yun ning mga guard. Nga even nga mga visitors niya, nga makadungog yun, mo na yung ampo nga, baby na yung mga unbelievers, mo to si Onesimus, kadung mo Onesimus, nga nakita sila dito, yan yung Shiran, yan yung ipapauli dito sa Colossians ni Philemon. So makita mo is even sakto nga pulong, iya yung ipapray. Kaya nga man, ang evangelism is spiritual warfare. Pwede ka makawali-wali diha, pero dili mao imong gipangwali. Mo nang dangerous kistanan kung di kita pa-pray when we share the gospel. We make Bible study. Mo na nga, ang pulong dinhi, ingon ni Paul, is way laing pulong, kundi pulong nagagikan sa balang spiritu. Nga biblical, accurate, dili sa imong kaugalingong kinaadman. Dili sa imong kaugalingong interpretasyon, dapat gikan yun sa balang espiritu. Mao ning gipapray niya. Kung sa pamiyang gipapray niya, nga tagaan siya og kaisog. Remember, napriso siya tungod sa pagwali sa Ebanghelyo, pero nangit tayo gyapon siya, tagaan siya kaisog. Kay yes, even si Paul, ma-intimidate. Sama nato. Amen? Muna kung ma-intimidate ka, di ka maka-open sa imong mga ka-angkol or mga suon, pray, Lord, tagay ko kaisog. Make an open door, Lord, nga makashare ko. Kaya even si Paul manggani, nagpaampo, even kita makaampo ta. Morning boldness means to speak openly or freely. It means nga, carries the idea nga nakay-confidence, nga di ka nakay-kumpiyansa sa time nga intimidating nga situation. Mauni siya nga boldness. And you know, you and I, naka-experience ani. All we need to do is to pray. Or magpa-pray yun ta. Kay si Paul, kaingon siya, for which is, I am ambassador of change. So, ambassador is representative. Diba sa nasod? Mao na diha, siya mo'y representative sa nasod, siya mo speak sama sa Pilipinas, sa US na siya mo speak dito in behalf sa president. So ang ambassador din is in behalf sa emperor. Kabantay mo? Nga dapat ang tingog sa ambassador, tingog yun as emperor. Mao ni ingon si Paul nga iyang burden yun, ngano nagampo siya nga sakto kay ngano ambassador representative siya ni Kristo. Dapat di na ako mas ma-misalign or mamalain ang nangalan ni Kristo. Dili na ako ma-misrepresent si Kristo. Dapat sakto. Mo na nagpaampo siya nga na siya kaisog or kadasig nga makawali gayud sa Ebanghelyo. Ikaw ug ako representative ni Christ. Diba mo? We are ambassador of Christ. 2 Corinthians 5:20. Kabantay mas ambassador sa ubang nasod, mapaubsanon kayo. When you speak sa uba, sa president sa kanang nasod. Muna, when we share the gospel, mapaubsanon ta in the sense para mawin na to sila sa gospel. Di kay mapahitas unta mo share. Amen? So, ano yung si Paul? Kasabot si Paul kay gipiyalan siya, gihimot sa representative, kay nga naman itong hangyo ragyod to implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. And yes, listen to this. Ang atong mensahe, dili gikan sa president or emperor king, but gikan sa Ginoo sa universe, which is Christ. Mo na mas bugat ato ang gidala nga mensahe. Amen? Timanina, mo nang ikaw gako is plano na Diyos Ginoo nga ang ato agos makabarug gyud ta sa pakigbatok sa yawa. Pinagi sa pagwali. Okay, this is the only thing sa offensive na tong attack sa yawa. How to share the gospel. Kaya ang yawa, di ganahan niya ang mga tao masangyawan sa makamatuuran. Kaya once makibaw na sa kamatuuran, mubali na lang gingharian. Gikan sa darkness, agto sa light. Mo nang tanang tao, tanang yung nga unbeliever, gamiton sa niya, sa yawa, nga iya yung tabunan ang dunggan o kasing-kasing mata o kamatuuran, nga di gyud siya kakita sa milagro nga naan mo diha ni Kristo. Amen? So, that is why, ang prayer ni Christ, let your kingdom come.
it means the salvation of unbelievers. Even sa atong prayer, nga gitudlo ni Christ, let your kingdom come, nag-speak na diha nga kaluwasan sa tanan unbelievers. But kato lamang mo tuo mo'y maluwas kayo. Amen? But, mo ni ayon ni, representative ka, at kung mo, himo kang ambassador ni Christ, apil na yun ang pag-antos. Apil na yun ang paglutos. Apil na yun ang isalikway ka, apil na yun ka nga iakusar ka, biyay-biyayon ka, buhat-buhatan ka, even to the point nga mapriso ka, sama ni Paul. Amen? Mo na nga atong pagka-ambassador. Pero, ang gipray na yun ni Paul yun is naagaan siya kaisog. Di siya concern na kung siya madangatan. Yung concern is tagaan siya kaisog sa Ginoo. Amen? Most of that siya. When we pray for the advancement of the kingdom, ay nag-concern sa response sa tao. Imong concern, tagaan na kakaisog nga makasangyaw ka. Kana lang. Ayaw problemahan na nga mo, respond ba siya, unsa mo doubt siya. Ayaw na pala, imuhays, makasangyaw lang ka, kaya Ginoo na bahala na. Nga mo dawat siya di. Amen? Ay imuhays, makasangyaw lang ka. Muna si Pablo, kakita gyud katuyuan sa Dios nga as ambassador, moantos gyud siya. Sama sa karon niyang kahimtang, ambassador in chains. It means na priso siya, nagapos siya. Muna nga, daghang obstacles, pero daghan pong opportunity. Munang wa gibabag sa atong pagwali kung kita na lang tay willingness. Kaya even si Pablo nasa priso, pero mao gyud yung tinguha nga makawali gyapon siya. Amen? So remember, ang culture nato karon maupos gyud ka maturan. Mo nang hinahinglan gyud tagahom sa Dios. Nga ato gining buhaton nga matinud-anon. So kay si Pablo naka-experience man sa presensya sa Ginoo, even siya kagalingong pagkapiniriso, wa gyud makapakgang kaniya nga umuundang sa pagwali sa mayong balita. Kita mo pakita na priso. Di ba? I hope nga mao sa kaniya to iampo ta for the advancement of the kingdom. But a lot of us, di kita mo pray, Lord, gamita ko, Lord. Di ba namin pray na to, anak? Lord, kanang tagay ko kaisog nga makawali ko ugma. Kibaw kag bagong question, mauna akong i-pray everyday. O maghilak ko, kada uli na ko, kundi ko ka-share. Ang musubol, maghilak ko, kaya nga naman, wako ka-share po, nadakos lang sa storya nga binastos. Mugrib, di ako mugrib. Yan mo gina akong challenge, nga prayer. Muna, kung sige kag-share, yan, way mo ba, way mo response, pray lang yapon. That's the gauge. Ampo lang yun ka. Let it be nga ang Ginoo gyud may mahimaya dili ato ang kaugalingon. Amen? Mana even sa tong prayer, it is God who give us strength to pray. Even in our prayer, ang Ginoo gyapon nagmando nato ano naghatag kusog og enable nga makaampo ta. Munang higala, kumusta man imong pag-ampo? Nag-ampo ba ka kada adlaw nga gamiton ka sa Ginoo? Nag-ampo ba ka kada adlaw nga makasangyaw ka sa mayong balita? Kung wa man, unsa man day mong giampo? Nag-ampo ba ka para sa imong kaugalingon nga gamiton ka diya sa imong office, sa imong school, o sa imong balay? Nag-ampo ba ka? I-request ba ka sa Ginoo nga mabilong kag sa kapundok nga Bible study, small group? O tagaan kag kaisog nga maka-stand up ka to share the gospel? Listen to this. This is the only thing we can fight offensively to Satan. Pinagis pag-ampo. Di nira ta maka-attack ba sa yawa? Pinagi sa pag-anto. Munang Satan, di siya malipay kung kanunay gyud ta mo share. Muna given na yata nang mga mag-share ginanda gyud ng mga babag na. Muna mo pray kita. Lord, gamita ko, Lord. Use me for your glory. Amen? So, kung pamimagino nimo si Pablo, sa great apostle, gabi nga theology, gabi na kay gigamit sa Ginoo, naka-experience Ginoo kitang Jesus Christ, nagpaampo manggani para magamit siya sa ebanghelyo. How much more kita?
Amen? Muna, magpaampo kita, pray kita, every day. I hope nga this year unta, 2025, mo ito niya itong desire for the advancement of the gospel. There's a lot of empty chair, na there's a lot of people, maybe maday sila, maimperno sila. Diba? And hell is everlasting life. Walay katapusan. Muna ang pinakalabaw yun nga ministry sa matag Kristohanon is the ministry of intercession. Muna ang ito ang prayer meeting. Muna kay tungod sa pag-ampo, dinhi man gud mausab ang kasing-kasing sa nasod. Tungod sa pag-ampo, dinhi nato na nga nakigbatok ta sa ato ang kaaway nga dili makita. Muna pinaagi sa atong pagluhod gayud ug pagsakas tong mga kamot, diya gyud nato makaplagan gyud ug matabangan gyud ang mga katawhan nga unbelievers nga makailag sa Ginoo. Mao ra gyud na. So mana nga pinaagi sa atong tuhod ra gyud nga naa gyud ang available nga gahom nga makiplagan nila si Kristo nga mao na banhaw na atong Dios nga mananupos. Amen. When I will write I will quote E.M. Bounds. Ningon siya dinhi, what the church needs today is not more machinery or better, not new organization or more noble methods, but men whom the Holy Spirit can use, men of prayer. Men mighty in prayer, the Holy Spirit does not flow through methods but through men. He does not come on machinery but on men. He does not anoint plants but men. Men of prayer. That is why it's a big challenge for us men to pray, because this is what our responsibility is to pray. So engaging a war, be empowered, be dressed, be established, and be devoted to prayer. Pray holistically and pray for the advancement of the gospel. There's a story in London, a little girl. Nga sa ilaha, panahon na pa ni, uling pa may langigamit, kay bugnaw man. So na usa ka dump truck nga nibuog uling sa tubangan silang balay. Unya ang batang babay mikuha og iyang gamay nga pala og iyang ginahinay su dito sa ilang ubos kay adto man tapoknganan. Unya naitaw nga nakita niya og giingnan siya nga dili gyud na nimo mahuman tanan kung mao na imong makuha. Mitubag ang babay nga bata, "O sir, mahimo ni nako kung mahilutayon lang ang akong pagtrabaho." Kadaghanan nato gamayng pagsulay muundang din ta. Gamayng discouragement di na dayon ta mo ampo. Diba? Gamayng mga bagbag is pugngan na dayon ang atong mga espirituhanong mga gawi. Muna, kadaghanan ubang tao mo atras usa pagay gidaot pagay siya or gidiscourage pagay siya buhat pagay istorya, di na dayon mapadayon sa pag-ampo. Because a lot of us di ta mo nila hutay sa atong pag-ampo. Especially ang atong pag-ampo wa matubag, ay sige lang pag-ampo pa mamatubag. Diba? Sige pag-ampo pagalisod man ko kinabuhi. Daghang gitag rason. Papareha ni nga bata, makita nimo kung mo nila hutay lang yun siya, mahuman ra gyud punto niya. Amen? Munang ang Satanas musulay sa tanang paagi para maluya ka, para di ka makapayon paglakaw ni si Kristohanon, para kanunay ka hinumduman sa imong kapildihan. Ibutang imong kinabuhi kanunay sa kapiligrabuhan. Munang, listen to this, ang yawa di ginamundang until nga di ka maguba. Munang mudasig sa guni mo, ayaw dayog surrender. Padayon lang pag-ampo. Kay we know, madaugon na tadya ni Kristo. Amen? So munang mudasig ko gala. Be engaged into war, engaging a war, and devoted yourself to prayer. Amen? So let's stand and pray. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo God, sa mensahe nga mong gihatag dinhi kanamo amahan. Dalaygon ka, O God. Lord, nasayod mi, Lord. Even wala pa na mo ang pua, Lord, nasayod naman ka sa among need. So ganahan ng Diyog ka, Ginoo, Lord, nga ma-part mi, O God, sa imong mga bulaton, O God.
Samahan, salamat Ginoo God sa imong kaayo gugma. Mahan, nagampo ko Lord nga mabungahon ni ang among pagtuon ani amahan. Nga Lord, ang among mga katawhan ta Lord, mag-start on ta Lord. Lord nga mo ampo gid Lord. Seriously O God. Persevere lang nga lagi persistent O God nga pagampo. Help this church O God nga ma-identify with me nga a prayer church Lord. Lord nga malampuon gimi nga simbahan Ginoo. Great in prayer and great in word O God. So salamat Ginoo, dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen.